mga aralin sa video na ito ay una, balita bilang tekstong pampahayagan. Ikalawa, katangian ng isang balita. At ikatlo, mahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa aralin. Dumako na tayo sa unang bahagi ng aralin na ito, ang balita bilang tekstong pampahayagan. Ang tekstong pampahayagan ay isang anyo ng pagsulat na karaniwang ginagamit sa mga pahayagan upang maghatid ng impormasyon sa mga mambabasa. Ito ay kadalasang may tiyak na istruktura at katangian na sinusunod upang makapaghatid ng impormasyong malinaw at epektibo. Ang balita naman ay tumutukoy sa napapanahon at makatotohanang ulat ng mga pangyayaring naganap na, kasalukuyang nagaganap at magaganap pa lamang. Ito ay maaaring maibahagi sa pamamaraang pasalita, pasulat at pampaningin. Mahalaga na may alam tayo sa mga balita dahil ito ay nagbibigay ng impormasyon, nagtuturo, lumilibang at nakapagpapabago. Kaya mo bang magbigay halimbawa ng mga balitang nagdulot ng pagbabago sa iyong buhay? Ano nga ba ang katangian ng isang balita? Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng aralin. Sinasabing taglay ng balita ang mga sumusunod na katangian. Una, katotohanan. Ang mga impormasyon ay kailangang totoong nangyari at hindi gawa-gawa lamang. Ikalawa, kawastuhan. Ang datos ay inilahad ng walang labis at walang kulang. Ikatlo, katimbangan. Naglalahad na walang kinikilingan o pinapaboran sa alinmang panig o sangkot. Ikaapat, kaiklian. Di maligoy at deretsahan ang paglalahad ng impormasyon. Dagdag pa, hindi matatawag na balita ang isang balita kung hindi ito nakakapukaw ng interes ng iba. Ito ba ay tungkol sa kakaibang pangyayari, pagbabago at kaunlaran, romansa at pakikipagsapalaran, matinding emosyon, tunggalian, kabantugan, o ano pa ang iyong madadagdag? Pakaisipin mong mabuti. Sa huling bahagi ng video na ito, narito ang mahalagang tanong at gabay na sagot tungkol sa aralin. Unang tanong, ano ang tekstong pampahayagan? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay narito. Ang tekstong pampahayagan ay isang anyo ng pagsulat na karaniwang ginagamit sa mga pahayagan upang maghatid ng impormasyon sa mga mambabasa. Ito ay naglalayong makapaghatid ng mga bago at napapanahong balita saan mang sulok ng mundo. Ikalawang tanong, ano ang estruktura ng tekstong pampahayagan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Kadalasang may tiyak na estruktura at katangian na sinusunod ang tekstong pampahayagan. Ito ay upang makapaghatid ng impormasyong malinaw at epektibo sa mga mambabasa. Ikatlong tanong, ano ang mga katangian ng isang balita? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang mga katangian ng isang balita ay makatotohanan, wasto, balanse at maikli, ngunit tiyak kung ano lamang ang nais na ipabatid tungkol sa napapanahong kaganapan, pangyayari o usapin.
Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.